ating First Lady, ano niya yan? Responsibilidad niya yan. Kung anong mangyari sa mga yan, dapat nire-report niya yan. Di ba? Kasi imagine, nandoon siya, namatay ito. Tapos umuwi siya dito. Parang wala lang nangyari. Oo, wala. Oo, pagka ganon, kung may kasama ako, iwan ko, tapos si Jay yung kasama ko. Mamaya gasain pa ako ni Jay. Kasi pag mga ganyan, may delicate yan. Di ba? Sana kung maganda yung kasama ni Tanto ko. Meron pa namang balita na di ba? Yun, medyo... Pero may balita tayo. Ito, Boss Dada. Ayan, Ito yung pinost ni ano. Nandiyan dyan. Yan nga yung pinost kasi viniber daw ito kay dating Secretary Tiglao. O viniber daw sa kanya ito, pati yung unredacted na report. Tapos doon sa unredacted report, makikita mo yung mga pangalan doon, ang linaw. Nung pangalan ng ating unang ginang, nandiyan dyan sa may dulo. Ayan, no? Kung ayaw niyong maniwala, pwede kayong pumunta mismo doon sa lacounty.com. Actually, ino-order Sa yan. lacounty.com nandoon? Oo, ayan, no? Meron siyang post dito. Tapos, makikita mo yon sa LA County. Pag kinlik mo yon, pwede kang mag-download, umorder nung document. So, makaka-order ka. Ikaw mismo makaka-verify. O, ayan, lacounty.gov. Case detail. Nandiyan, makikita mo. Tapos, pwede kang umorder. Purchase document. So, malamang ganito ang ginawa ni Tiglao. Kaya nailabas niya yan. Pero according to him, it was vibered to him. Tapos yung signatory dito, para, excuse me, maging totoo, ipinost din niya. Malamang siguro dindownload nung taga-Amerika ito. Tapos sinend sa kanya. Tsaka yung police mismo yung nag-imbestiga nung pumunta ron, nung tiningnan yung nakita yung kalat na WPS. So ito, hindi to fake news. Kasi mamaya, alam naman natin sasabihin yan sila Claire, fake news yan, ano nila yan, papatayin nila to. Kaya nga, ako request ko lang, doon sa mga ibang vloggers o saan, wag na muna tayo magbalita, 1 linggo, puro ito. Kasi papatayin nila ito sa sa news. Tingnan mo, magiging vibrant ulit ang ngayon ang vlogs ngayon. Dadami issue, sigurado yan. Expect nyo kaliwat kanan, malalaking issue, palalabasin ng kung ano-ano para mapagtakpan to. Kaya ito tayo ngayon, buong gabi, huwag nating tantanan ito, mga partners. Hindi, kasi kaya malaking issue to. Para sa akin, this is bigger than VP Sara's impeachment. Mismo. Not because Duterte supporter tayo, pero kung titingnan mo, according dito sa mga kumakalat na report, dahil nga hindi sila nagsasalita, people are assuming na baka kasama siya doon sa party kung saan may mga gumagamit. And let's say, for example, hindi siya kasama doon sa gumagamit. Entourage mo to, responsibilidad mo to. You're supposed to be there representing yung bansa natin kasi pinopromote mo yung Manila Film Festival Diba? Pero ang sinasabi nila kasi, kasama din dito si Jinggoy, dito din si Cheese. Bakit hindi din banatan tong mga to? Hindi ba nila alam yung nangyari na yun? Again, hindi sila entourage ni First Lady. Oo. May mga kanya-kanya silang entourage. Yung mga entourage nila, responsibilidad nila yun. So ito, entourage to ng ating First Lady, ano niya yan? Responsibilidad niya yan. Kung anong mangyari sa mga yan, dapat nire-report niya yan. Diba? Kasi imagine, nandoon siya, namatay ito. Tapos umuwi siya dito. Parang wala lang nangyari. Oo, wala. Diba? Puros lang, media. Kaya nga doon yung sasabi ko, doon pa lang, meron na silang motibo na itago. Kasi kung hindi mo itatago, dapat doon pa lang nilabas mo na yun Pagkamatay pa lang, dapat may official statement na galing from BBM Wala. Talagang may plano silang itago ito. Hindi ito personal. Kasi nagpunta sila doon para mag-promote. Anong naibigay nila sa Pilipinas? Kahihiyan. Tama. Diba? Isipin mo yun. At Ano ba yan? Official o bakasyon? Ayun. Yun ang tanong natin. ang tanong kay Claire, maganda ibalik. Kasi si VP Sara, sinasabi niya, kapag ikaw ay naka-day off, pag umalis ka, hindi yan official business. Oo. Pero kahit naka-day off ka, vice presidente ka pa rin ng Pilipinas. So you can still function as a VP. Kaya hindi naman public official daw si Lisa Marcos Ayun na nga. Pero Yun daw ang sasabihin ni Auntie Claire. parang ganun nga yung pinalalabas nila Pero
may rami din nagtatanong, Barat Bay, na kung involved siya dyan, bakit nakauwi siya ng Pilipinas? O yun yung mga ano nila, yun yung mga rebuttals nila eh. Kasi siyempre, si Uncle sa mga ano yan eh. Yung ano dyan eh. Ang tanong nga, Friendship yan. itanong mo nga sa kaibigan mo kung ang isang first lady ba ay considered as a diplomat or meron ba siyang Oo. diplomatic status? Meron yan, sigurado ko. Ako, imposibleng wala ang isang first lady. First family, for sure, meron yan. Hindi naman dadaan yan sa ordinary na daanan. May courtesy ibinibigay dyan. Kaya nga kapag pumupunta ang presidente, di ba, kasama sila doon sa sinasalubong. Imposibleng walang diplomatic si Lisa. Kasi yun ang sinasabi natin. Kaya siguro siya nakauwi kung totoong nangyari to. Kaya siya nakauwi kasi nga ang pagka-diplomat ka, meron kang diplomatic immunity. So kapag meron kang nagawang krimen doon sa bansa na na-deploy ka, uwi ka lang, hindi ka nila pwedeng ikulong. Yan nga yung isang malaking issue nun, kung tatandaan mo yung asawa nung kapatid nung namayapang Freddy Aguilar, di ba? Diplomat yung asawa niya and then hinarbor niya itong wanted na anak nila, di ba? So hindi nakulong yung diplomat na yun, na pinauwi lang siya. O ganun ang sistema ng diplomatic immunity. Hindi mo yan pwedeng ikulong. So kung nakauwi man, pwedeng dahil nga meron siyang diplomatic immunity. Kaya natanong ko kung ang isang first lady ba ay considered as a diplomat.